at sa inyong kaluluwa, at inyong itatali na pinakatanda sa inyong mga kamay at magiging pinakatali sa inyong mga noo. Sa maraming mga iba-ibang samahan ngayon, yan ang mahalaga, pananampalataya. Pero tingnan nyo po, Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, mga ka-U3. Welcome back. Tuloy na naman po kayo dito po sa ating regular show. At para sa ating mga baguhan, ang ating pong ginagawa sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermons, at iba pa. And for this particular one, dahil po ang ating paksa recently is about yung kaguluhan. And to be honest with you mga ka-U3, this is not something new. We have given reactions to wars, conflict, bakit ito nangyayari. And I believe this is the same topic na pag-uusapan dito po sa ating source video na isang show po ng Seventh-day Adventist mga ka-U3. So ang title ng show is Pag-aralan Natin, and ang title daw po ng episode na ito is Paano Mamuhay ng Payapa sa Magulong Sanglibutan. So originally this was in 2021 pa mga ka-U3. But like what I said, ang topic naman po kasi ng gulo or conflict or starvation, poverty, these are very general topics na hindi lang siya nakaangkla sa isang particular lamang na panahon o sitwasyon. Sa akin naman po ang background sa pag-aanalisa sa paghimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob ng 3 taon, nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, obviously hindi po ako member ng SDA, isa lamang po akong hamak na video reactor, Pero gusto ko lang po linawin na we are watching this for the first time and we're just giving our genuine reactions. Wala po kaming religious agenda dito. Wala kaming sinasabi na isang particular na reliyon ay dapat yung kaaniban o wag yung kaaniban. So if everything now is clear, before we continue, please click like. Malaking tulong na po yun kapag naklik nyo yung like. Ibig sabihin sinasuggest nyo yung ating content para sa iba pang mga YouTube viewers. So everything now is ready mga ka-U3. Let us watch this video together. Sabihin niyo po ako, let's go. talaga namang walang katapusang balita, ay makikita ho natin ngayon yung bakbakan. Ito na naman yung ating pumunta ka doon at search mo, type mo sa search engine, lalabas diyan Israel, Palestine, conflict. Pag klinik mo yan, nakaw, nandyan po yung napakadami pong iba't ibang mga video ng balita sa talagang matinding bakbakan ng Israel at ang Palestine. Kaya meron po tayong nakaka-chat na mga na-convert po ng programa dyan sa Israel, ay kinumusta ko. Ay talaga naman doon daw sila malapit sa Gaza. At ang mga bomba na pinapakawalan ay hindi basta-basta kasi kayang i-intercept ng kaya para hindi ma-intercept yun, para hindi mapasabog sa ere, ay kanila pong dinadamihan. Kaya umuulan po talaga. Kikita natin yung mga damages doon sa kanilang lugar. Nakakatakot po mga kapatid ang panahon natin ngayon. Talaga nang hindi natin alam ang mangyayari sa ating kinabukasan. Andyan yung mga damage mo po mga kapatid, mga kasiraan. Mabuti na nga lang po dito sa atin sa bansang Pilipinas at sa ibang bansa na kinaroroonan ng ating mga taga-subaybay ay payapa. Pero meron din po tayong mga kapatid sa Israel kung saan ay talagang hindi sila makatulog, naroon na lang sila palagi sa ilalim ng hagdan nila. Hanggang kailan na safe sila sa mga umuulan na mga bomba, mga kapatid. Kaya ang mga pangyayaring ito ay talaga namang katuparan ho ito ng sinasabi sa mga huling araw. Yan po ang mga balita, mga kapatid. At pati yung United Nations ay meron na rin paalala, pag hindi sila tumigil, ay iiwan ko. Hindi natin alam. Baka habang maraming namamatay sa COVID, maraming may sakit na hawa ng COVID, ay baka dumating sa ating punto na pati tayo ay abutin itong digmaang walang katapusan na ito, mga kapatid, mga kaibigan. Iba-iba pong balita talaga yan. Napakahirap na ng ating kalagayan sa mundong ito. Kaya yung mga paniniwala na hanggang dito lang sila sa mundo, mga kapatid, meron pong pangako sa atin ang Panginoon na langit. Meron pong pinapangako ang Panginoon sa atin na lugar na kung saan ay mas safe tayong manahanan doon, at yun ang gusto ng Panginoon. Isipin niyo po yan.
talagang yung mga sundalo na yan ay patay kung patay, walang atrasan bilang paglilingkod sa kanilang bansa. So hanggang kailan naman ito matatapos? Kung dati ay panay ang girian lang ng US at ng Korea, no? Yung ito naman, Israel, talagang wala nang girian, sabay bumbahan na kaagad. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kung titingnan natin talaga ay napakahirap na mamuhay sa mundong ito. Kaya nga, nabukod sa riyan, nandyan yung mga baha at dilubyo at itong mga tidal wave na yan, tsunami, mga nasalanta. No? Kaya ngayong umagang ito, ang aking nais na talakayin ay pinamagatan po natin kung paano mamuhay ng payapa sa magulong sanglibutan. Ayan. So, ang ating pong pagbabasihan, talata, kung paano tayo tuturuan na magkaroon tayo ng kapayapaan habang namumuhay tayo sa napakagulong mundong ito na puno ng hirap, karamdaman, problema, sakit talaga naman. Ay, wala tayong mapupuntahan eh. Kahit na nga yung iba ay nagka-counter living, pwede natin maging dala ang problema kung nasa atin talaga at hindi natin alam paano mag-adjust. Alam niyo, mga kapatid, ay talaga namang ngayon ay napakarami ng mga tao ang naghahanap na ng mapupuntahan sa mga liblib na mga lugar. At ako man ay mas nararamdaman ko po ang kapayapaan pagka naroon sa mga bukid, probinsya, ganyan. Kaya maswerte ho yung mga taga-probinsya. Ngayon, para malaman ho natin kung ano ang payo ng Panginoon mismo, paano tayo mamumuhay ng payapa sa napakagulong kapaligiran ito, ay magbabasa ho tayo ng talata at titingnan po natin kung paano gumamit ang Panginoon. Kukuha tayo sa maraming ginamit ng Panginoon, kukuha tayo doon ng idea kung paano natin sasagutin o masasagot itong katanungan na ito base sa ating paksa. No? Basahin ko po muna sa inyo mga kapatid ang Aklat ng Awit sa Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Sabi po ng talatang ganito. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Talatang 3, at siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Tayo po ay sumandaling manalangin sa Panginoon na sana tayo ay gabayan na maintindihan natin ang magandang mensahe na nais na iparting sa atin ng Diyos sa mga talatang ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo. Dinadalangin po namin, pagpalain po nawa ang mga talatang ito. Maibahagi namin ito sa aming matagasubaybay ng tama ayon sa iyong kalooban upang ito'y maging pakinabang at pagkain ng aming espiritual. Maging pagpapala po nawa ito sa lahat ng aming mga tagasubaybay. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, ang linaw ng sinasabi ng talata, mga kapatid, na talagang nakasulat po rito na yung isang tao na nag-i-enjoy siya tungkol sa kautusan ng Panginoon ay para siyang kahoy na itinanim or tumubo doon sa tabi ng ilog. Ilog na umaagos. Nagbubunga siya sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon ay hindi malalanta at kahit anong mangyari ay kahit anong kanyang gawin ay giginhawa. Ito yung kalagayan, mga kapatid, na kailangan ho natin. No? Kailangan ho natin. Ngayon, bago po natin bigyan ng exegetical exposition or explanation ito, nais ko po munang dalhin po kayo sa magandang lugar sa Palawan. Noong una, nang nagsisimula yung Hope Channel, 2011, ay ang unang-unang tinawagan ng ating communication leader at the time, si Pastor Orbe, ay kaming mag-asawa. Kami po kasi ay volunteer na matagal ng Central Luzon Conference, Amazing Grace Media Production. At nung binubuo ang Hope Channel ay kami kaagad as mag-asawa ang tinawagan. At nung time na yun ako'y nasa Hong Kong, panay ang tawag, at nung umuwi ako
ay talagang nag-report kami doon. At yun na nga, nalaman ko po na magsisimula na po mag-operate ang Hope Channel. Ayan. So, nagtulong-tulong kami maghanap ng mga tao. Yung mga kasamahan ko sa Hope Channel, sila Brother Leo, Brother July, yan. Tapos yung iba pa na nag-apply ng kusa roon, sila Brother Edward, Sister Ruby, Rodriguez ay nandoon kasama po namin. Pumunta kami ng Palawan. Yan. So, iinggitin muna namin kayo sa ganda ng Palawan. So, ang amin pong dahilan ng pagpunta roon ay yung isang programa na tinatawag po natin Travelog. Pupunta sa isang lugar, ipapaliwanag yung nature. Parang ginagawa ko natin ngayon sa pag-aaral natin ministry yung ang Diyos at ang kalikasan. So pumunta po kami roon, kinuhanan po natin ng view, yung itaas po ng El Nido. Ayan, tinitingnan po natin yung kagandahan. At pumunta po kami sa mga isla ng El Nido, nag-arkilaho ng bangka, pinuntahan po namin ang magagandang lugar. Ayan po, talaga namang sulit kapag pumunta ko tayo roon. Ngayon, bakit ko pinapakita ito? Hindi para sabihin nakarating tayo sa lugar na yan, kundi may mga bagay po akong gustong ipapansin sa inyo. Kung titingnan ho ninyo mga kapatid, ang mga bato na yan na wala namang lupa kahit katiting, sa itaas, hanggang sa itaas po niyan ay mayroong mga kahoy na kahit anong tirik ng tag-init ay hindi namamatay. Nananatili po silang sariwa. Ano? Pagka tinignan ho natin, kahit na po, yung tingnan nyo po yung bandang doon, talagang purong bato. Pero may kahoy pa rin na nabubuhay. Puntahan natin yung ibang lugar, ganyan pa rin. Meron hanggang doon sa tuktok. O, tingnan mo ito. Hanggang doon sa tuktok, imagine mga kapatid, wala hong lupa yan. Kung meron man ay yung mga bulok-bulok na lang na puno na nagiging lupa. Ano ang ibig sabihin natin? Inire-relate po natin ito doon sa ating paksa na pinag-uusapan. Pinuntahan din po namin ito. Ayan po yung aking asawa. Nagpa-picture siya. Tuban-tuwa. So, ito yung looban ng tinatawag na Big Lagoon doon sa El Nido. Yep. Yan. So, ito pong part na ito, well, I think because this is an online presentation, tandaan po, to put into context, itong source video po natin, live po ito noong May 15, 2021 pa. So, siguro, in my understanding, instead of like really diving directly into, kumbaga, the meat, sa interpretation, actually, gusto ko nga yung word na ginamit kanina ni Brother Johnson, yung exegetical, from the word exegesis, di ba po? So, ito po yung mas malaliman na pag-interpret ng mga scriptures, But like what I said, because, well, this is during the pandemic, this is online, so we have all the time in the world. In a way, my understanding is, kumbaga, pwedeng light muna, pwedeng relaxing muna. Pero of course, he's driving home a point here. Although, in the scriptures, what was said there, I think, was a river. Kaya nga, diba, come to the river of life and you will find healing. But, well, this is technically not a river, but this is indeed a body of water. And my understanding is kaya may mga healthy, kumbaga, na vegetation dyan. It's just because the land, kung saan yung roots niyan, maraming mga minerals dyan. And most of the time, kung ito ay, for example, nanggaling sa eruption ng isang bulkan, for example, mas marami pong mga minerals po na nandyan. Kaya hindi rin po nakakapagtaka na makapal yung vegetation po dito sa El Nido. And of course, I have been here as well, and it's really, really fascinating, mga ka-U3. But going back to the main point of this preaching, it's all about kung paano tayo mamuhay sa isang magulo na sanlibutan. Itong idea po kasi ng broken world, fallen world, doomsday is hindi po yan limitado lang sa SDA. Centuries and centuries back. In fact, even after, ulangang 100 years, kung di ako nagkakamali, after the death of Jesus Christ, the idea of the second coming, the idea of Christians being saved by a Messiah, by a prophet, nangyayari na po yung mga predictions na yan, and quote-unquote, the end of times scenario, ay marami na rin po mga Christian scholars ang nagsulat about that. So, I'm curious here kung ano yung fresh na perspective na mabibigay sa atin ni Brother Johnson. And hindi po ito first time, na nagbigay tayo ng reaction sa isang pag-aralan natin video, mga ka-youth. So, we will put the videos there, yung may eye po dyan, sa may upper right side, para mapanood nyo po ang iba pang mga SDA videos. Bago ka pumasok dyan, ay dadaan ang bangka dyan sa gitna ng dalawang islang bato. At nakita ho natin, mga kapatid, yang mga bato na yan. Okay, so titingnan po natin yung mga yan. Ang daming kahoy sa bato. Tapos, wala namang tubig. Ang layo naman ang dagat. Tingnan nyo po, mga kapatid. Dito tayo sa kabila ng pangpang na ito. Yan. Tingnan mo. Mataas pa ho yung
dagat niyan doon sa kinabubuhayan ng mga kahoy na yan. Ano ho ang ibig po nating sabihin? Kasi kababasa po natin ng aklat ng awit na yung tao na hindi natutuwa sa na lumakad sa daan ng masama at ayaw niyang tumayo sa daan ng mga makasalanan, niuupo sa mga upuan ng manglilibak, katulad siya ng kahoy na naitanim sa tabi ng ilog. Pero bakit itong mga kahoy na ito wala namang ilog? At ang layo ng kanilang puno doon sa tubig, mga kapatid. Ngayon, nakikita naman natin, sariwa naman, at maraming ibon dyan dahil may mga kahoy dyan na namumunga. At alam naman natin ang istorya pag pinag-aralan natin, kaya tumubo ang mga yan dyan, kasi dahil nga ang mga ibon pagka kumain ng bunga, tapos na naidumi nila doon sa lugar, tutubo yan, ganyan. Mga ipot. Ngayon, ang tanong is, paano natin ipapaliwanag yung isang punto niya na paano siya lumaki? Wala namang nagtanim yan. Paano siya lumago? Paano pong nangyari na nabubuhay sila sa bato kahit tag-init, hindi sila namamatay? Ay, mga kapatid, pinag-aralan ko po itong mabuti. Nakita ko po, nung pamapat kami doon, at talagang, sabi ko magandang kuhanan ito ng lesson. Yung palang mga kahoy na yan, yung mga tumatagal, ayan yung mga kahoy na ang ugat nila'y humahaba, galing doon sa taas. Humahaba ho yan hanggang doon sa maabot nila yung dagat. Yan yung mga dahon na yan na nabubuhay sa alat. Kaya makikita niyo pag tumabat po kayo diyan, ay makikita po ninyong basa din yung bato na dinadaanan ng kanilang mga ugat. Yes. Sinisip-sip po nila yon. Ibig sabihin, hindi pa rin mali ang salita ng Diyos na ang kadahon ng mga kahoy na nagiging sariwa ay ito yung mga kahoy na nakatanim sa siping ng tubig. Well, siguro po, hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng lahat yan, no? Na water comes in many forms, hindi lang naman po in running water, kumbaga. Syempre, yung moisture din mismo sa air. And yung mga halaman po kasi na yan, mga survivor yan ng mga plants, naghahanap po talaga yan ng moisture, no? Either sa very rich na minerals ng soil, kung konti man yung soil, no? For other species, they would try yung mga roots nila lalabas, yun nga, sisip-sip ng moisture from the stone, moisture from the air, and kung saan naman yan naggaling mga ka-U3 is I think, alam naman po ng marami yan, na maraming paraan po ang pag-deliver ng mga seeds. It may sound strange for others, but actually some of the animals themselves may actually bring these seeds when they eat, for example. So maraming pong paraan scientifically that this could be explained, of course. But I like how Brother Johnson here is explaining to us and relating to us ang isang biblical truth based on what we see sa nature. And to be honest with you mga ka-youth, every time I encounter beautiful landscapes, na-remember ko yung mga rocks and I said, this looks like from a movie. It's really surreal, no? Very, kumbaga, picturesque. Ayan, napakagandang word. Anyway, let's continue. Daling salita, ito na rin ho yung ating gagamitin. Halimbawa, yung aking personal na mga kuha ng picture doon sa Palawan, papaanong nangyari ang bagay na ito. So ngayon, sila ay nabubuhay, mga kapatid, sa kabila ng bato ang kanilang kapaligiran. Nabubuhay sila ng sariwa, namumunga sila ng sariwa, na pagtitingnan mo ay napakahirap ipaliwanag sapagkat wala namang lupa at wala namang tubig. Yun pala naman ay mayroong ang kanilang ugat talaga ay konektado doon sa tubig at doon sila nabubuhay sa tubig alat o yung tinatawag nating dagat. Ngayon, hihimay-himayin natin ang talata na ating binasa. Puntahan ulit natin yung talatang 1 dito sa aklat ng awit. Sabi ganito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. No? Alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, dito sa Book of Psalms or awit, yung salitang mapalad or blessed, no? Sa Hebrew, ito po ay i-share, na ang ibig po sabihin ay happiness, blessed, happy. Yan o. Ay sabi po dito, ito ay masculine plural construction. Ang meaning ng salitang blessed or mapalad do dyan sa Hebrew ay happiness. Yung mapalad pala mga kapatid, ang talagang meaning niya ay kagalakan or kasayahan.
Pero isa rin sa meaning na inilagay ho ay blessed, mapalad. So pwedeng gamitin yan halinhinan, blessed or masaya, happiness. Ang salitang iser na naisalin na mapalad, mga kapatid, or masaya, ay 20 times na binanggit sa buong aklat ng awit. 20 times. Ang salitang ito na mapalad, ayan din ang ginamit, parehong termino lang yan sa Septuagint, Greek, ayan din yung blessed na ginamit sa Septuagint, yung Greek Old Testament, ayan din yung salitang ginamit doon sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 5, yung the Beatitude, yung mapapalad, mapalad ang ganito, mapalad ang ganyan. At sa pag-aaral sa aklat ng awit, mga kapatid, kung titingnan natin chapter 1 verse 1, ibig sabihin, ang may akda ng awit, yung naglalaman ng istorya, no? Na walang iba kundi si Haring David, ay una, pinasimulan niya ang aklat ng awit sa salitang Beatitude or blessed or mapalad. At alam po ninyo, nung mabasahin ho ninyo yung pinakahuling chapter ng aklat ng awit, yung 150, ay nagtapos siya sa word na hallelujah. Yun, di ba? Ang ganda. Yung aklat ng awit ay nagsimula sa blessed, nagtapos sa hallelujah. Di ba ang ganda? Alam natin ang kasaysayan ni David. Nakaranas siya ng mga kabiguan. Nakaranas siya ng struggle. Kasalanan ang kanya pong mga nagawa. Pero ito ang aklat na kanyang sinulat. Bagaman sinasabi natin may mga writer ng awit, may mga sekretary, pero ang sentro po talaga nito ay yung karanasan ni Haring David, kung saan ay pinasalamatan niya at masaya siya sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang ganda po ng sinasabi po rito. Ngayon, sabi ho dyan, sa talatang iyan, ay hindi tumatayo yung tao sa daan ng makasalanan, ninauupo sa upuan ng mga manlilibak. So, yung tandaan natin, ang tinutukoy at ihinahalin tulad sa kahoy na mabunga at green ang kanyang dahon ay tao na mayroong matibay na pananampalataya, at kaya siya ganon kasi ang kahoy na pinaghalintunaran ay nakadirikta doon sa tubig. Ngayon ay ginamit natin itong mga kahoy nito sapagkat sa Palawan, sapagkat ang ating yang kalagayan sa mundong ito ay napakahirap maging faithful sa Panginoon kung ikaw ay involved sa mga napakaraming mga problema sa mundong ito, mga kapatid at mga taga-subaybay. So ang ganda ho ng mensahe na nais na ipakita sa atin. Ngayon, yung salita dito sa bandang huli na itong mga taong ito ay hindi nauupo sa upuan ng manglilibak. Yung manglilibak po dito na ayaw niyang makasama o ayaw niya roon, hindi siya nag-i-enjoy doon, ay ang Hebrew po niya ay lats, na ang ibig sabihin ay to scorn. Ang ibig pong sabihin, talk arrogantly, to boast, to mock. So ang ibig pong sabihin niya ng mga kapatid, ay ito yung mga tao na ang Kristiyano na katulad sa kahoy na naitanim sa tabi ng ilog, ay yung nag-i-enjoy siya sa mga bagay tungkol sa Panginoon at wala siyang kasayahan sa daan ng masama, at lalo na doon hindi siya nakikisama at hindi siya nakikipagbarkada doon sa mga taong mga arrogante, no? Yung mga mapagmataas, mocker. Yan ay hindi ikinatutuwa. Kaya yung scornful dito ay ibig po sabihin ito yung mga taong hindi magandang barkadahin, hindi mga taong wala kang mapapakinabangan kung kausap mo. Mga taong hindi ka mabibless sa mga salitang lumalabas sa bibig nila. Ano? Nung hindi pa uso ang social media, at least madaling-madali ho natin iwasan. Pagka mayroong kang kapitbahay na gano'n, mayroong kang kilala, iniiwasan na po sila. Pero meron din mga taong gustong-gusto. Ang problema ko ngayon sa pagitan ng social media, makikita mo doon napakaraming makukulit, mapanglait, mga post na hindi mo pakikinabangan, abay sinusundan at pinapanood. Nag-i-enjoy din ang mga taong gano'n. Sa madaling salita, pag meron po tayong mga gano'n na nakikitang mga individual, ay ang sabi, hindi ho tayo dapat nag-i-enjoy na makasama ang mga taong ganito.
Nakakalungkot nga ho, mga kapatid, kasi nauso ho ang relihiyon. Ngayon, ang isang sikta na halos lahat ng member, puro bastos ba? Puro walang kwentang magsalita. Hindi ho yan ang gusto ng Panginoon. Kasi itong Kristiyano na inihalin tulad sa kahoy na namumunga at kahit anong mangyari ay nananatiling sariwa ang kanyang mga dahon. Yun yung mga tao. Sa madaling salita, ito yung mga ayaw ng barkada, ayaw ng masamang bisyo, ayaw ng mga kalayawan. Sa mga kabataan natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, anuman ang iyong kinayaaniban, anuman ang sikta na kinaroroonan mo, ang mga kabataan ay front talaga, mga kapatid, sa mga kalayawan. Kung ano-anong bisyo, lalo na sa internet, doon makikilala, hanggang sa magnimit, kung ano-ano pa ang mangyayari. Kung merong mga mananampalataya na nabuburing sa church, nabuburing sa pagbabasa ng Biblia, hindi nag-i-enjoy sa pag-aaral ng salita ng mga Bible study, mga religious program, hindi nag-i-enjoy, pero nag-i-enjoy sila sa mga walang kwentang usapan, mga taong iba ang dalang kagalakan, mga paggalakang pansamantala. Ibig sabihin, hindi yan ang kahoy na sinasabi na natanim sa tabi ng ilog. Hindi yan ang Kristiyano na inihahambing doon sa kahoy na nakatanim sa tabi ng ilog na umaagos. Yan o ang ibig mong sabihin dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, para maging katulad sa kahoy na natanim sa tabi ng ilog na umaagos, malinis, ay hindi dapat nag-i-enjoy sa mga pangsanlibutang mga bisyo, mga kapatid at mga taga-subaybay. Yan o. Puntahan po natin yung verse 2. Sabi po rito, kung ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Yung salitang kasayahan, yung kanyang kasayahan, kung tutusin, mga kapatid, ito ang ibig sabihin, parang ito ang tama doon sa doon sa verse 1. Yung binasa natin kanina. Pero pag tinignan natin ang Hebrew word po nito, iba. Kasi kanina i-share, pero ngayon dito, yung kasayahan na binabanggit dito ay chipets, or kaya sa salitang chipes, Ang ibig sabihin ay delight, desire, longing, the good pleasure. Okay. Before we continue, pasensya na po, Brother Johnson, At sa mga viewers po natin, ganito po talaga sa Youthia, talaga pong pinapost natin dahil syempre we're giving a reaction in real time, kumbaga, instantly. I felt though kanina, sa sinasabi ni Brother Johnson on yung katulad ng isang kahoy, I felt a little bit of a struggle for him explaining the word scornful or boastful or arrogant. So, indeed, ayaw natin hindi dapat tayo makisama sa mga ganung uri ng tao. Pero scornful po, ang pinaka-close po dyan na meaning is yung nanunuya, nang-ridicule, ng mamak. And curious po ako sa na-mention ni Brother Johnson yung sekta na hindi maganda yung kanilang pananalita. Siguro baka matatabil yung dealer or something like that. So hindi na na-mention ni Brother Johnson. Pero I think his point is, if truly they are the correct, kumbaga, na Christian sect or denomination, dapat hindi ganun yung pananalita mo. Kaya nga mga ka-Youth 3 sa Usap-Usap University, I find it very ironic na meron pong mga nagko-comment dito na in general, because we're talking about religion, right? May mga nangaalipusta po, hindi lang sa kung sino yung pastor na ating fini-feature, pati rin po ako tinatamaan. Pero minsan tinatanong ko po talaga na that is how you behave? That is the kind of message you're telling me and you're broadcasting to the world using swear words, mga bad words directed to a host of a show about religion, about being kind, about having a good way of life. So para sa akin, parang malaking contradiction para sa iba na ganun po yung uri ng pananalita nila, At pag titingnan mo yung mga profile nila, may mga Bible verse pa po yan, May mga logo pa ng kanilang mga simbahan. But going
looking back here, I actually appreciate how Brother Johnson approaches this topic and gives to us the translations from the original text. No? So in general, ang Bible kasi ano ba yung mga languages niyan? Greek, Latin, at saka Aramaic. So having a deep dive, no, yung nga kanina, exegesis nga po na tinutukoy natin kanina, it's really important for us to further understand the beauty and the nuances of the scriptures, mga ka-U3. So for example, Brother Johnson mentioned na yung word na blessed, every time you see that in the Bible, that's equivalent to saying happy, no? Kaya nga palagi tayong makita na happy are those, no, something like that sa Beatitudes especially. But anyway, for me, this is really engaging, and like what I mentioned, 2021 pa po itong video na ito, but still, you know, is very applicable sa ating mga buhay. Sabihin, yung kasayahan, kasi ang kasayahan sa mundong ito, mga kapatid, ganito. Merong mga kasayahan na pansamantala. Merong kasayahan na 12 hours lang. Merong 8 hours, merong pong short time na kasayahan. Sure. Meron pong magdamag. Meron pong 24 hours pwede. Merong isang linggo lang. Merong isang buwan. Isang taon lamang. So, ang ibig pong sabihin dito ng kasayahan, mga kapatid, ito yung kasayahang hindi kumukupas. Kasi mga tao ngayon, pag mayroong problema, may mga tao ngayon na pag mayroong suliranin, ay maghahanap ng paraan para makalimutan ang kanyang problema. Pupunta roon sa mga tagay-tagay, iinom ng alak kasi malilimutan daw niya yung problema. Pagkalango na talaga, mga kapatid, ewan ko kung totoo na nakakalimutan ang problema kasi ang dami kong nakilalang lasing. Meron ako mga mag-anak, mga lasinggo. Abay, pagkalasing na, kung ano-ano na ang naiisip mo, ano-ano na pinagsasabi, nilalabas na ang lahat ng sama ng loob. Diyan na yung babanggitin na yung mga kagalit nila na mga kamag-anak na hindi alam na galit pala sa kanila itong lasing na ito. So, hindi talaga totoong pamgamot sa problema yung mga iyon, mga kapatid at mga kaibigan. No? Hindi po yun. Yung mga sandaling aliwan, mga kapatid. Pwedeng magdamag ka sa isang aliwan na yan. Pero pag uwi mo, ay nandyan pa rin ang problema. Ayan. So, ibig pong sabihin, yung desire na yan, kung titingnan natin ang ibig sabihin yung kasayahan ng taong ito, ay yung ating pong longing, yung ating pong inaasam, yung kasayahan hindi nagwawakas. Hindi lumilipas. Yung bang kahit saan ka pumunta, ay masaya ka. Kasi pag kayong pansamantalang kasayahan, pumunta ka sa mga diskuhan, mga gimikan, mga kalayawan. Pag uwi mo, doon ka lang masaya. Pag uwi mo, dala pa rin ang problema. Pero ang kasayahan sa Panginoon, kahit na mayroong karamdaman, kahit may kahirapan, wala kang pera, magulo ang kasamahan mo sa bahay, o kaya mayroong kang mga taong hindi ka tinatanggap, ibig sabihin ay maraming mga tao ang dinidistract ka, sinisira ang iyong kaligayahan. Mga kapatid, kung nasa Panginoon tayo, ay masaya pa rin tayo. Yun ang kagalakan inaasam ng sinasabi ho dito sa talatang 2. Yung taong katulad sa kahoy na natanim sa tabi ng ilog na umaagos. Ang kanyang kasayahan, ay nasaan? Nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ano ho ang ibig pong sabihin dyan? Sa kautusan, ano ang ibig pong pakahulugan niyan? Sabi po rito, yung law, ang Hebrew niyan ay Torah. No? Meaning, basically, instruction or precept. Then, command or law in the usual sense of the word. In general, yan. Torah signifies the written revelation of God's will. So yung pong Torah na doon nagagalak, dapat doon nag-i-enjoy yung isang Kristiyano, yung isang tao para siya ay maging kamukha ng tub ng kahoy na nakatanim sa tabi ng ilog. Ito yung mga taong nag-i-enjoy sa salita ng Diyos. Pag sinabing Torah sa panahon ni David, na isulat yung awit, mga kapatid, ang Torah, ito yung Old Testament. Ito yung mga aklat sa Lumang Tipan. Lalo na po yung mga aklat ni Moises. Ang aklat ni Moises ay naglalaman ng maraming mga instruction, mga alituntunin, mga kautusan. Commandments. Nag-i-enjoy ang tao dapat doon. Kapag masaya ka doon sa mga bagay na yon, ay blessed
argue, mga kapatid. So this is quite interesting yung na-mention dito ni Brother Johnson na you should find joy, yung true happiness kumbaga. Hindi lamang ito pansamantala, hindi lamang ito temporary. This should be permanent. And the real joy, according to the scriptures here na binasa ni Brother Johnson, is from the commandments of God, and we should find joy in doing that, in reflecting and meditating upon these words. And I think the next question there, especially sa ating henerasyon, especially sa mga bagong henerasyon, the challenge there would be, how can we find joy? How can we find true joy in reading God's words, in reading God's commandments? So I'm not sure if madidiscuss pa ito ni Brother Johnson, but maybe it's a good topic for the next time, no? Na bilang Kristiyano, how can you find joy in reading the commandments of God, given na hindi lang magulo ang mundo ngayon, napakarami pang distraction, no? Especially sa social media. And alala ko lang po, yung sa na-mention kanina na halimbawa ni Brother Johnson, yung mga hindi permanente na source ng kaligayahan, yung pag-iinom, no? Sabi nga ni Sylvia La Torres sa kanyang kanta, mag-inuman kita sa gitna ng saya hanggang sa malasing ang ating kaluluwa, o ang alak pala tanging pampasigla sa pusong inapi ng tapat na pagsinta. So mali daw po yun. Ano po? Ikaw ay mapalad, mga kapatid. Kasi nag-i-enjoy ka doon. Kita nyo yung contrast. Hindi nag-i-enjoy sa mga manglilibak, sa mga makasalanan. Hindi umuupa doon ang isang tunay na Kristiyano. Saan siya nag-i-enjoy? Sa salita ng Diyos. At sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay doon mo malalaman kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, ito ho, kung titingnan natin mabuti, kumbaga sa atin, itong kautusan na ito yung Biblia. Dito nagagalak ang tao sa salita ng Diyos. Sa panahon ni David, ito yung Old Testament. Kasi ito yung naglalaman ng maraming mga lituntunin. Tingnan po ninyo mga kapatid, sa panahon ng ating Panginoon, doon sa 12 disciples niya, meron doon isang laging nakahilig sa kanya, laging nakasandal, malambing, malapit sa kanya. Kaya tinawag po siya John, the Beloved. No? Physically, kasama nilang ating Panginoon, makikita mo ang taong malapit sa iyo na may honest na puso kapag ka lagi siyang lumalapit, nagkikwento, laging nakasandal. Ganyan o. Ganyan po ang mahahalata natin kung sino sa inyong mga anak, sa ating mga kaibigan, ang talagang tunay na close. Ano? Hindi natin pinag-uusapan dito yung fake na pagkikipagkaibigan. Pag-usapan din natin dito yung totoo na pagkikipagkaibigan or totoong pagkikipagrelasyon. Ngayon, ang ibig po natin sabihin ngayon, wala naman dito yung Panginoon. Wala naman dito ang Ama. Wala rin dito yung Panginoong Jesus. Yung Holy Spirit, hindi natin nakikita. Kung sa panahon ng mga alagad ay nakikita yung apostol na talagang nagmamahal sa kanya ng labis, si John the Beloved, paano natin ngayon i-apply yan? Paano natin gagawin o paano tayo mamuhay na nakahilig sa ating Panginoon, mga kapatid? Paano natin masasabi na talagang mahal natin ang ating Panginoon? Walang iba ho kundi ang ma-inlove tayo sa salita ng Diyos. Walang iba kundi yung gustong-gusto natin na malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin, at ito ay nasa loob ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, hindi lang basta salita, diyan natin malalaman ang kanyang kalooban. Napansin niyo yung tinatawag nating will of God or God's will, no? Ito po yung mga kautusan. Ang salita ng Diyos, hindi puro salita lang dyan. Ang totoong nagbibigay kulay dyan is yung kung ano ang gusto ng Diyos na ipamuhay natin. Doon, si Haring David nag-i-enjoy. Doon sinasabi ng isang Kristiyano ay ito yung Kristiyano na para maging katulad sa kahoy na naitanim sa tabi ng ilog, ay ito yung mga Kristiyano na i-inlove at gustong-gustong malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Napansin po ninyo, pinag-aralan ho natin ng mga nakaraan, the sin of Uzzah at the sin of Achan. Titingnan po ninyo, bagaman ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagpatawad, pero istrikto siya sa kanyang kautusan. Kasi po, sa ating kapanahunan, mga kapatid, mga kaibigan, may mga tao na ayaw sa kautusan. Ang totoo nun, hindi ho natin nasusunod ang gusto ng Diyos. Meron pa nga akong mga nakakachat, nakakausap hindi natin kaya yan. Maiintindihan na ng Diyos yan. Ang gusto nilang sabihin, kung ano lang ang kaya nila, sana sundan sila ng Diyos at unawain sila ng Diyos. Hindi ko magagawa ito ang gusto po nila ay sila ang masunod. Pero may araw ika na
mahalaga para sa isang tao, ay ang understanding na at conclusion. O kita mo, kahit anong araw gusto mo, will of God ba yun? Hindi. Will of man yun. Kalooban mo yun, hindi yun kalooban ng Diyos. Dapat ang Diyos ang masunod, hindi tayo ang masunod, mga kapatid. Dito nag-i-enjoy. Ibig sabihin, ang tao na kamukha ng tubig na natanim kamukha ng kahoy na natanim sa tabi ng ilog, mga kapatid, ito yung mga taong hindi namimili kung ano lang ang gusto nilang sundin at hindi ay inuuna ang kanilang sarili para yun ang masunod. Kasi sabi ng Panginoon, sabi ng talata rito, nag-i-enjoy siya sa kautusan ng Diyos. Ay marami mga tao hindi nag-i-enjoy yan. Sabing ganun eh. Ang hirap yan, hindi kaya yan. Noon pa yan, hindi sila nag-i-enjoy. Kaya ang gusto nila, kung ano lang ang gusto nilang gawin, ay maintindihan na tayo ng Diyos. Yan no ang mangyayari dyan, mga kapatid. Hindi na will of God yan. Hindi na yan kautusan ng Diyos. Hindi kayo nag-i-enjoy. Hindi sila nag-i-enjoy. Hindi tayo nag-i-enjoy. Hindi yan ang gusto ipakita ng Diyos dito sa ating pinag-aaralan ngayon. Tingnan nyo pinag-uusapan natin, binabanggit natin kanina pa, yung tubig, pinagkukuhanan ng buhay ng halaman. Di ba? Di ba, nakita ko na sa inyo, yung mga kahoy na nasa batuhan. Inihalin tulad natin sa ating kalagayang napakagulo ngayon. Pero bakit nananatili silang may bunga, mananatili silang sariwang kanilang mga dahon? Dahil mayroong ugat na nagdudugtong doon sa tubig. Bilang Kristiyano, mga kapatid, paano natin ipapakita rito na tayo at saan tayo nakaugat, saan tayo nakaugnay? Mga kapatid, pinasimulan ho natin ito. Ang magpapakilala lang sa atin tungkol sa bagay na magbibigay ng buhay sa atin bilang isang mabungang Kristiyano ay ang salita ng Diyos. Ito ang ugat nagbibigay ng connection papunta sa tubig. At sino ang tubig na yan? Ganito ang ating mababasa sa Juan 4:10. Sabi mo rito, sumagot si Jesus at sa kaniya ay sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa inyo'y nagsasabi. Tika lang Ayun, naputol. Okay, ulit. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa inyo'y nagsasabi, painumin mo ako. Ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Alam natin ang istorya nito, mga kapatid, nang tinutukoy na tao dito ng ating Panginoon, ang directly ay pinapakilala niya na siya ang tubig ng buhay. Siyang may hawak ng tubig ng buhay. Ibig sabihin, sa Kanya tayo mabubuhay, mga kapatid. Sa Kanya ang sikreto ng ating pamumuhay. Kaya nga tayo, bilang mga Seventh-day Adventist, tayo ay Christ-centered, mga kapatid. Christ-centered, hindi tayo low-centered. Tayo po ang sentro ng ating buhay ay kay Kristo. Hindi ho tayo nagtuturo na ang ating ikabubuhay ay kautusan. Ngayon, bakit ko binanggit kanina ang kautusan bago si Kristo? Kasi, yung kautusan na yan, si Kristo ang tubig, at yung kautusan na yan, yan ang nagbibigay sa atin ng matibay na relasyon. Kaya wag ho tayong makakamali. Ang kautusan ang nag-uugnay na sa atin na sa Diyos kasi yan ang nagsasabi kung ano ang kanyang kalooban. Sa madaling salita, ang sentro natin si Kristo, hindi naman natin winawalang kwenta ang kanyang kautusan. Very nice point na nasabi dito ni Brother Johnson. Parang he is clarifying na in SDA especially, sa kanilang simbahan, it is Christ-centered. Hindi lang tayo naka-focus lang sa mga commandments sa kautusan. But sinasabi niya rin na hindi rin winawalang bahala. Importansya, of course, ng law dahil ito ang nagbibigay ng matibay na relasyon sa ating Panginoon. And actually, I was quite surprised. I was actually looking for a better word kanina. Because basically, we find joy in reading the Word of God, God's commandments, because yung context na nasabi ni Brother Johnson, wala naman dito Wala na dito si Jesus. Wala na rin dito ang Holy Spirit. Di mo naman nakikita ito person. Lalo na ang God the Father. Hindi mo rin nakikita yan. So the way for us to communicate, di ba? The way for God to communicate to us is by reading God's Word. And also sa speech-making, mga ka-youthi, pwede nating itawid, di ba? Na any foundation of any good relationship is having good communication. But like what I mentioned, I really like how Brother Johnson focused on the idea nga na Christ goes first before the law. Kumbaga, we are Christ-centered. I like that. And sa kanyang analogy kanina, na yung mga puno na lumalaki ng malakas, matatag, it's because they're close to the river, and that river is Jesus Christ. So anyway, let's continue.
Pero ang dami mga tao ngayon, ayaw talaga, allergy sa utos. Patutunayan ko, hindi na kailangan niya. Pamihira naman eh. Kaya ang gusto kasi nila, yung kanilang kaulooban ang masunod. Mga kapatid. So ang ganda ho na sinasabi po rito sa mga ating pong pag-aaral na ito. Kaya nga, yung kahoy sa batuhan na ating inhalin tulad, kahit ag-init, ay buhay at sariwang kanyang mga dahon dahil doon sa ugat na nag-uugnay doon sa tubig. Kung ang tubig ay si Kristo at tayo mga Kristiyano ang kahoy, kaya tayo nabubuhay kasi nakaugat tayo o kaya ay may connection tayo sa Kanya. Ang connection ay buhay kung ating sinusunod ang Kanyang kalooban. Subukan mong labagin ang Kanyang mga kautusan. Subukan mong hindi ka nag-aaral ang salita ng Diyos. Subukan mong hindi ka in love sa salita ng Diyos. Ang ating relasyon sa ating Panginoon ay sira at putol. Hindi tayo makakapumunga sa ating sarili. Hindi tayo makakapagdahon ng maganda. Ngayon, ito. Paano natin malalaman ngayon? Kung ako ba'y nakatanim sa tubig, connected ba ako sa ating Panginoon? Connected ba kayo sa Panginoon? Tayo. Titingnan natin, mga kapatid, mga taga-subaybay. Madali ka lang sabihin niya. Pero ang kahoy, makikilala mo siya kung siya ay sariwa. Nagbubunga, may dahon. Hindi pwedeng dahon lang, walang bunga. Maraming kahoy na may puro dahon lang, walang bunga, sanga. Pero hindi yan ang pinag-uusapan natin. Kailangan, sabi ng talata, may dahon, may bunga. O ito, basahin natin. Sabi po dito, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos, ayan, ng tubig, at nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. O, tingnan nyo mga kapatid, mga ginigilang taga-subaybay. No? Ang kahoy, maraming dahon, sariwa, at may bunga. Ito yung Kristiyano o mananampalataya na gustong makita ng Diyos. Kaya aalamin natin ngayon, paano natin masasabi na tayo yun, mga kapatid? O, tingnan natin dito. Sa ating pananampalataya ngayon, mga kapatid, mga taga-subaybay, sa ating pong maraming samahan ng iba't ibang grupo ng pananampalataya ngayon, kaya sinasabing mananampalataya kasi pagka ang pinag-usapan lang talaga sa atin ay Kristiyano, unang-una, andyan yung pananampalataya. Sa maraming mga iba-ibang samahan ngayon, yan ang mahalaga, pananampalataya. Pero tingnan nyo po, bakit nandun sa bandang ibaba? At number 7, ang faith. Kasi ang bunga ng isang Kristiyano, mga kapatid, ay alam natin yon. O, tingnan natin. Ito po yan. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness. Pang-7 lang pala yung faith. Number 8 ay meekness. Number 9 ay temperance. Ay, ang dami ngayon, puro faith na lang. Wala nang love. Wala nang joy. Wala nang peace kasi ang daling maapektuhan ng problema. Wala yung long-suffering. Wala nang gentleness, wala nang goodness, faith na lang talaga. Wala na rin yung meekness, wala na rin temperance. Kasi kaya maraming mga tao ngayon, nasa pananampalataya pero walang love. Nasa pananampalataya pero walang joy. Madali namang apektuhan ng problema. Nasa pananampalataya pero walang kapayapaan. Nasa pananampalataya pero wala sa kanila yung long-suffering na yan. Gentleness, goodness, faith na lang talaga. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Meekness, wala rin yan. O, ipariwanagan natin ito, ha? Tingnan natin ito. Pag sinabing, kasi pag-ibig, ano? Pag-ibig sa Tagalog yung pag-ibig, katuwaan ang salin, joy, kapayapaan, pagpapahinuhod, yung long-suffering, pagpapahinuhod, kagandahang loob, at kabutihan, no? Yung number 6 dyan, goodness, kabutihan. Tapos yung pananampalataya, kaamuan, number 8, at pagpipigil naman, yung number 9. So, yung ibig sabihin dito ng love, mga kapatid, ay hindi ho ito yung mahal mo lang yung nagmamahal sa iyo. Gusto mo, galit ka din sa hindi mo ba't kabati. Mga kapatid, ang tunay na love ay walang pinipili. Hindi yung close ka sa iba, masama naman ang loob mo sa iba. Hindi ko yan ang love.
mga kapatid. Kasi ang tunay na laban, sabi ng Panginoon, pati yung kaway, ibigin natin, mga kapatid, mga taga-subaybay. Maraming nagsasabi na, hindi, basta may faith ako. Hindi ko. Iisa na lang siguro bunga, parang kahoy, isa lang ang bunga. Walang kwenta yun. Baka sabihin, isang kahoy, basta puno kayo, isa na ang bunga, isa lang din ang dahon na green. Kasi faith na lang. Kailangan mayroong love. Kailangan tayo nag-i-enjoy. No? Yung ibig pong sabihin dito, yung kasayahan, ay hindi pansamantala. Hindi ito yung nanonood tayo ng mga comedy, tuwan-tuwa tayo, pagkatapos na ng pinapanood, nakatingin na lang sa kisame, malungkot na ulit. Hindi ho yan, mga kapatid. Mamaya magbabasa yung mga talata. No? Peace, kapayapaan, peace of mind, mga kapatid. Wala tayong peace of mind kung hindi tayo konektado sa ating Panginoon. Lahat yan Yung joy, connected dapat tayo sa ating Panginoon. Siya lang ang magbibigay sa atin ng totoong pag-ibig, kasuyahan, kaligayahan. Ano pa? Yung pong long suffering. Ano ito? Yung pasensya. Yung haba ng pasensya, mga kapatid. Hindi yung konting lang, makanti ka lang. Ay talaga naman. Alam nyo, isa yan sa naging problema ko dati. Kaya pinagpapanalangin ko talaga sa Panginoon. Pagka ikaw ay nablo na nung motor pa ang aking sasakyan, no? Motor pa ang aking sasakyan, pag inovertikan ako at ang motor na nag-overtake sa akin ay mas mababang klase sa motor ko, hindi ko pwede yan. Magkakarira talaga kami. Kaya nung ako po, ang trabaho ko noon ay collector pa sa encyclopedia. Hindi pa ganoon kalakas ang internet. Kasama ko si Brother Richard, magkaiba kami ng ruta. Ang layo na tinatakbo ko. Magkokolekta ako, magkoleksyon ako niyan. Dito sa Caloocan. Dadaan ako ng monumento, hanggang doon sa Novaliches, hanggang doon sa malayong lugar ng Caloocan. Tatakbo ako niyan papuntang GMA Cavite. Pagdating GMA Cavite, punta ng Dasmariñas, Tracy Martires, silang iikot ng Laguna, San Pedro, Binyan, hanggang dyan sa may Alabang, babalik dito sa Rizal. Isang araw lang yun, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng mabagal ka magpatakbo. Pagdating ko sa bahay, mga kapatid, doon ko naisip-isip yung dinagdaanan ko. Doon ako natatakot. Ayaw ko naman yung overtake sa akin. Ewan ko ba naman itong utak ko nung time na yan. Lalo na pag mas pangit ang motor na kaysa sa akin. Hindi talaga po pwede yun. Nako, nagkaroon ako ng service na sasakyan. Nandun pa rin yun. Yung ikakat ka ng ganun, no? Mga kapatid, kamuntik-puntik na ako mapaaway sa mga ganyan. Pero pinag-aralan ko po, kaya ngayon, kahit na overtaken ako ng bisikleta, bahala ka. Kasi hindi ako talaga pwede. Ang pangit, bigla ko na lang naiisip Mamaya alam natin, daming nag-trending, yung mga away sa kalsada. Mamaya napidyuhan pa ako post na pag-aralan natin ito Patay. Nakakatawa yung sinabi po ni Brother Johnson na host ng pag-aralan natin to. The reality, mga kayuti, bilang isang YouTuber, bilang isang quote-unquote head ng community, lalo lang sa Usap-Usap University, din nyo man po na itatanong is we have close to actually, sa YouTube pa lang, we have around 200,000 na as we're shooting this video. So may kaakibat din na responsibilidad pag tayo ay napunta sa isang pampublikong lugar, we have to conduct ourselves very well. Dahil syempre, hindi rin po maganda na halimbawa kapag kami po ay nagloko, napaaway sa kalye, But I'll just tell you honestly, mga kayuti, tao lang din po kami, hindi po kami perfecto. Minsan, wala din po kaming ligo. Minsan po ay hindi kami nakagayak ng tama dahil syempre po, private person din naman po kami. Pero I appreciate po yung mga bumabati sa atin, nagsasay ng hi, nakikitake ng pictures sa mga Grab, maraming beses na rin po sa grocery. Ayan, that's just the reality, sa mga nakikita po sa internet katulad po ng ating channel. Pero going back, sa sinabi ni Brother Johnson, na-mention niyo po kanina si Richard. So I'm guessing this is Brother Richard Thompson po ba? Nakasama niya nagbibenta ng encyclopedia. So I had a really wide grin, kumbaga, when I was listening to Brother Johnson. Kasi po, personally, ang una ko din po na quote-unquote gig ay actually pagbibenta ng encyclopedia. But I was doing it, mga kayuthi, when I was in grade 5. So that time, I was around 11, turning 12 siguro. So I would be going to the mall sa isang stall doon ng Grolier's Encyclopedia. Especially yung I Wonder Why series
Greece. Ayan, so ako po ay naging ahente sa murang edad. Not because I needed the money, but honestly, it was more on the experience, mga ka-U3. So kaya po siguro, no, we can see the pattern here. Even for Brother Johnson, I can honestly feel his passion for knowledge, his passion for sharing knowledge too. No, na-appreciate ko po yun. Hindi dahil sa yun ang kinatatakutan natin, kaya napipilitan tayong maging mabait, kundi dahil dito sa salita ng Diyos, mga kapatid, mga taga-subaybay. Kailangan ho natin yung long suffering, yung anong tawag dito? Yung pagpapahinuhod, yung haba ng ating pasensya, mga kapatid. Kailangan to sa isang Kristiyano. Pero marami dyan, may pananampalataya, nakalimutan na ito. Isa lang ho ang bunga, ang pananampalataya sa bunga ng isang Kristiyano Faith na lang meron. nagbubunga dahil konektado sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ang sumunod? Gentleness or kagandahang loob. Ang kagandahang loob ay hindi lamang ito dahil sa meron kang gusto lang tulungan o kaya gusto mo lang pakisamahan. Ang kagandang loob ay dapat sa lahat ng tao, mga kapatid, mga taga-subaybay. Ano pa yung sumunod? Yung kabutihan, goodness. No. Ano ho bang nakikita sa atin, sa ating buhay? Ano ang reflection na ating pinapakita sa tao? Tayo ba yung taong pag nakita, ayan naman yung ano, yan naman yung taong, naku, sama ng ugali yan. Naku, wag kang ano dyan. Barilin ka niyan. Kahit walang baril. Oh, yan ang mga tao na, naku, ay, ang hirap kaya yon. Ang pangit nun. Kristiyano ka, tapos iniilagang ka ng mga tao kasi wala kang goodness, wala kang kabutihan, wala kang mabuting ipinapakita sa kapwa. Oh, mga kapatid, malungkot yun. Oh. Yung katapatan, yung faithfulness, or yung pananampalataya, mga kapatid, yan na lang talaga ang pinanghawakan ngayon. Akala nila yung pananampalataya sapat na. Kaya nga sabi doon ang pananampalataya, dyan sa number 7, ay patay. Kung walang gawa. Anong gawa? Itong nakapalibot dito. Yan yung gawa. Pangawalo ay meekness, kaamuan, pagiging maamo. Diyan tayo sablay. Ako, hindi ko sinasabing meron ako niyan. Marahil ay meron minsan, meron hindi. Pero ang ipinapanalangin natin sa Panginoon ay sana manatili tayo sa kaamuan. Kaya nga, ako'y natutuwa, mga kapatid, mga kaibigan. Ako ay meron ng mga kasamahan, mga pastor. Mga kaibigan ko po, meron kaming group chat. Ako lang ho yung layman doon. At kaya gustong-gusto ko at nagpapasalamat ako sa mga pastor, hindi ko napapangalanan. Kasi napapayuhan po nila ako. Yung mga pastor na yan, na kahit na iniinsulto mo na, kahit nilalait na, ay nakangiti pa rin. Di ba? So, kanina nga lang, may nagpasa na naman sa akin ng post ni Donald Gamays. Sinabi ko raw na tatagtarin ko siya. Ang sinabi ko naman ay, kung wala ng kautusan, pabiro kong sinabi, kung wala na talagang kautusan at pwede nang pumatay, siya ang una kong papatayin. Pero biro yun. Ay ba'y sineryoso? Alam naman natin na yun ang, ano niya, yun ang naiintindihan niya yon. Pero gusto lang niya makapanira. Oh, ang daming nagre-reklamo, mga kapatid. Brother Johnson, masama ito eh. Kasiraan mo to eh. Sige, relax lang kayo. Sanay na tayo dyan. Huwag niyong pansinin yan. Ako, honestly, kahit na counting inis, wala ako nun eh. Kasi naiintindihan natin yung mga taong gano'n, mga kapatid. Pero, yung po bang pride natin na ayaw nating maapakan, mga kapatid, ay nakakalimutan na natin kung ano tayo. Kung tayo ay, nakalimutan na tayo ay Kristiyano. So, pwede nga talaga na akala natin kahoy na nakatanim sa siping ng tubig. Pero hindi pala. Ang panghuli, temperance. Pagpipigil. Isa rin yan, mga kapatid. Pag nawalan ka ng kontrol, yan nga, kaya nga, dapat tinuturuan talaga natin ang ating emosyon. Ang isang sikreto para hindi ka magkasala, pag ang emosyon mo, galit na galit ka na, huwag kang magsalita. Pilitin mong huwag makagawa ng action. Kasi pag merong lumabas sa bibig mo, kapatid, hindi na yan pwedeng i-rewind. Ang salitang yan, pwede yang sumugat ng puso ng mga tao.
wala ka nang magagawa dyan. At pagka nakasugat ka ng tao, lalo na't hindi ka humingi ng tawad, mananatiling kasalanan yan. Mga kapatid, mga taga-subaybay, ito ang ilan sa mga bungang napakahirap lumabas sa isang tunay na Kristiyano. Huwag kang magsasalita kapag ikaw galit, huwag kang gagawa ng aksyon. Iba, sigurado ang mangyayari. Kaya nga pag ako nanonood sa Rappi in Action, Tolpo, ay ang dami doon nagsusisisi. Hindi ko po sinasadya. Nasapak yung kanyang asawa, yung anak na palo, kung ano-ano. Dahil sa kakulangan o kawalan ng temperance, mga kapatid. Mahalaga po yan. Ang temperance na yan, hindi lang sa attitude, kundi sa buong lifestyle natin. Yung ating buong kabuuan sa ating pagkatao, dapat natin mai-apply mga kapatid yan. Pwede rin i-apply yan sa mga tukso, mga sobrang pagkain ng bawal, na pati bawal din na, kahit hindi bawal, na sobrahan, lahat yan ay pwede nating i-apply yan. Ito yung kabuuan, mga kapatid. Kaya nga, kung ating titingnan dito, yung love, yan yung agape love, brotherly love. Yung kaligayahan ay exceeding joy, peace of mind, patience in spite of troubles. Tapos, number 5, gentleness, moderate in action, goodness, ibig sabihin kindness or generosity, yung pagiging mapagbigay. Alam niyo mga kapatid, napagkamalan kaming mayaman yung pag-aralan natin. Alam niyo ba, ang daming nagme-message sa akin, humihingi ng kung ano-ano. Tulong. Yeah. Dahil doon sa ating ginawang pagtulong, may mga nabagyuhan, tumulong tayo, mayroong church. Nako, ang dami pong nagme-message sa akin. Nangihingi ng kung ano-ano. Mga kapatid, wala po akong pera. Yung perang itinulong ko ay galing sa mga kapatid. Gusto ko talagang tumulong. Oo, meron naman minsan-minsan. Lalo na mo i-okay pa yung aming business, ay nagbibigay po kami. Eto, alam ko, nanonood. Merong nanonood ngayon. Ito, talagang hindi naman kailangan mo maging mayaman para maging mapagbigay ka. Meron akong kaibigan, ayoko nang banggitin. Naging bunga din siya sa ating gawain. At nababanggit niya na minsan wala na lang talaga siyang trabaho. Minsan wala na talaga at minsan isang linggo, 2 araw, isang araw, baka wala pa minsan. Pandemic. Sabi ko, sige bro, punta ka dito. Meron ho nagpadala sa amin na para dun sa gawain. Para sa gastusin sa ministry. Mga kapatid, hindi dahil sa pinaparanggo yung taong yun, kundi sinare ho namin yung blessings na yun. Kaya ko binabagit dahil hindi naman galing sa akin yun . Kung galing sa akin lang yun, di pwedeng pagyayabang yun. Share, ibig sabihin ng sample ng generosity. Mga kapatid, mga taga-subaybay. Di ba? Hindi natin kailangan maging mayaman para tumulong. Kung ano lang meron tayo, at lalo na pwede naman tayong maging channel of blessings. Mga kapatid, mga taga-subaybay. So, yan ho yung ating dapat maging sa atin. Kaya nga, alam niyo kung bakit nagpapatuloy ang ministry na ito? Dahil sa generosity ng mga kapatid. Kaya, kahit papaano, kahit na malaki ang ating gastusin, tuloy ang buhay. Kasi mayroong mga generous na mga kapatid. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo kung ang mga kapatid sa Adventist ay hindi generous? Wala na yung mga self-supporting ministry ngayon. Ang dami-dami natin. Ang dami-dami namin. Minsan pa may magte-text pa, Brother Johnson, ito, pinadalhan ko rin sa ganito. Ang dami! I actually appreciate this format of Brother Johnson, Kasi we know a lot of religious shows, they focus on the biblical references directly. Pero ito, nagets natin dahil this is more like an engaging TV show, an engaging religious show. So pinapakita rin sa atin yung human side din ni Brother Johnson. And of course, yung kanilang mga gawain, kumbaga, behind the scenes. And this is something that I've always appreciated with a lot of religions, hindi lamang po sa SDA. Yung ginagawa ng mga kapatiran ng mga simbahan sa pagtulong, charity work, pag-donate, pag-support. Para sa akin, isa po yun sa mga great na manifestations of our faith, kumbaga, Faith should be something that has an action, kumbaga. Although, I just need to clarify dahil kanina po, I was taking down notes here. Na-mention ni Brother Johnson, which I really like yung part na sa iba is ang natira faith na lang. Wala na yung ibang mga fruits of the Holy Spirit, for example. Wala na yung meekness. Wala na yung long-suffering. So, it makes me think, yung impression po sa akin sa SDA, so hindi po siya once saved, you are saved. So, hindi po siya osas, mga ka-youth, Yung iba po kasing paniniwala
paniniwala, di ba, na once na naging member ka na or naging Kristiyano ka na or kaanib ka na sa kanilang grupo, malamang sa malamang you are already saved, something like that. And then for them, the good acts, kumbaga, will just follow. Pero for others din po kasi na perspective, hindi porke ikaw ay naging Kristiyano na is automatically you will be saved, kumbaga, you have to work for your salvation. Yun nga pa yung sinasabi ng nanay ko dati. Although sa halimbawa lang po ni binigay ni Brother Johnson, honestly, yung kanyang sinabi na joke, I don't find that funny. I think it's terrible, to be honest with you, yung sa pagsabi for a person na kahit pa na layman, si Brother Johnson, in saying or in maybe posting against, na-mention na kanya si Donald ba yun? Yung kaway po ba yan o kadiskusyon sa internet? And then he said na kung walang law, kung wala lang batas, ikaw yung una kong papatayin. It doesn't sound right, to be honest with you, mga kayuthi. So I think he should have practiced a little bit of self-control there. But then again, humans as we are, we have to acknowledge saan tayo nagkamali, saan yung mga weak points natin. And then the good thing about being a Christian is katulad nga ng na-mention natin dito, na marami ang fruits of the Holy Spirit. Marami yung mga qualities that would make us an evergreen Christian. So honestly, I like that it was enumerated here para ma-remind naman tayo na hindi lang po faith ang meron tayo. O yan. So, generosity, mga kapatid. Sa maliit na bagay, pwede tayong tumulong. Kaya nga yung pinaplano namin na pag-aralan natin, community pantry, ay talagang gagawin namin pagka meron kaming nalikom na ano. Yan ay isang action at bunga ng isang mananampalataya, mga kapatid. Yan, no? Tapos sabi po rito, complete trust, yung ibig sabihin ng faith, complete trust. At ang number 8, yung meekness, ibig sabihin ay submissive. Pagiging submissive. At number 9, temperance, ibig sabihin ay self-restraint. So di ba ang ganda ho, mga kapatid? Ito ang bunga ng kahoy na natanim sa tabi ng ilog na umaagos. Ito yung bunga at buhay ng isang mananampalataya na totally directed sa ating Panginoon bilang may hawak ng tubig ng buhay. Kaya sabi ng Panginoon, maliban na kayo'y hindi nakakabit sa puno, ay hindi kayo magbubunga. Kaya sabi ng Apostol Pablo, without Christ, we can do nothing. Mga kapatid, mga taga-subaybay. Ano ba yung kagalakan na binabanggit ho dito? Kasi ito talaga ang dapat natin labanan ngayon. Sa panahon ngayon, daming mga depressed na mga tao, hopeless. Talagang stress, hopeless, depressed. Mga kapatid. O ito, sabi ng aklat ng Pilipo sa Tagalog, 4:4, mga gala kayong lagi sa Panginoon, muli kong sinasabi, mga gala kayo. Di ba? Paborito po natin, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Natural man sa tao na masaya kung may kasayahan. Pero, kung may kalungkutan at masaya ka pa rin, parang abnormal naman yata. Pero alam niyo po ba, na sa kabila ng kasungkutan ng mga masaklap na pinagdadaanan, pwede tayong maging masaya. Ang kasayahan kasi, mga kapatid, ay hindi sa magitan lamang ng pagtawa. May kanta, tawanan mo ang iyong problema. Pag may problema, katawa ka ng tawa, parang hindi na normal yun. Kasi ang kalagayahan ay hindi dahil sa ikaw ay tumatawa. Marami pong tumatawa, marami mga comedy na kumikita at sikat, may king pa nga. Pero ang totoo, meron siyang bahagi na buhay niyang malungkot siya. Ang kaligayahan na sinasabi ho dito ay sa tuwi-tuwi na. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Magalak kayong lagi. Hindi sinabing minsan maging magalak o magkaroon tayo ng kagalakan. Sa aklat ng unang Pedro 4:13, ito ang sinasabi. Kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Ito ang ganda. Kalagalakan talagang labis na galak. No? Labis na galak, hindi yung kaunting galak. Talagang totoong kagalakan ito kahit na may pagsubok na pinagdadaanan, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya nga, kung ating babalikan ho yung aklat ng awit, sa talatang 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. So, ulitin na natin. Ang kahoy, nagbubunga, luntian ang kanyang mga dahon. Bakit? Nakatanim sa tabi ng ilog. Ito'y paghahalintulad sa Kristiyano
na sa kabila ng mga kaguluhan dito, kaya ginamit ko bilang example yung mga kahoy doon sa batuhan, kasi ang ating kapaligiran ngayon ay talagang napakagulo. Pero sa kabila ng batuhan ng mga kahoy doon sa Palawan na pinuntahan namin, nabubuhay naman sila at nagbubunga, magandang kanilang mga dahon. Ibig sabihin, sa ating kapanahunan, anumang kaguluhan ang naghihintay sa atin, anuman ang kahirapan, kapahamakan na naghihintay sa atin, dapat nakikita sa atin yung bunga, mga kapatid. Merong nagtanong sa akin yung bagong baptize, si Brother Pablo. Brother Johnson, ipaliwanag mo nga sa akin kung ano ang ibig sabihin nitong giyera sa Israel. Sabi ko, signs of the times yan. Binigay ko yung talata sa Mateo 24. Itong COVID, binigay ko yung talata. Sabi niya, tama ako. Bagong bautismo lang yun. Asawa ni Brother, ni Sister MD Pablo. So, nakakatuwa kasi sabi niya, grabe na pala talaga ang ating panahon ngayon. Opo, mga kapatid, matindi na ho. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo hihirapan ng pandemic na ito. Sinabayan pa ng giyera. Naroon na tayo sa dulo, mga kapatid. Kung ang ating pananampalataya hindi talaga konektado sa iyo ilog, parang kahoy. Kung ang ating pananampalataya hindi talaga nakakunik sa ating Panginoon, mahihirapan tayo, mga kapatid. At paano ngayon ang koneksyon natin sa ating Panginoon? Yung salita ng Diyos. Yan yung sinasabi ko rito, na kautusan ng Panginoon, doon siya nagbubulay-bulay. Ang salita ng Diyos, ang kanyang mga alituntunin, ang kanyang mga instruksyon, kung paano natin isa sa kabuhayan, yan ang nagdudugtong sa atin, sa ating relasyon, sa ating Panginoon. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, meron pong mga gagamitin akong illustration kung saan ay ito ang sumisira, pumuputol sa ugat na nagkukunik doon sa ilog. Pumuputol sa ating relasyon na nagkukunikta sa ating Panginoong Jesucristo. Simple lang po ito, pero alam kong pwede natin itong mapakinabangan. Ito. Cellphone versus Bible. Ayan. Cellphone, laging hawak at ipinapakita. O di ba pinagyayabang, lalo na pagka-latest. Bible, laging nakatago at ayaw ipakita. Cellphone, binibili kahit libo-libong halaga. Bible, ayaw bilhin kahit 100 lang ang halaga. Cellphone, laging binabasa kung may message. Bible, hindi binabasa kaya hindi makita ang message. Cellphone, ayaw magasgasan. Bible, okay lang kahit maalikabukan. Cellphone, mahirap ipahiram, baka masira. Bible, madaling ipahiram kahit mawala. Cellphone, nauubusan ng message. Bible, laging may full message. Cellphone, mahalagang gamit. Bible, mas mahalaga kung gagamitin. Okay, di ba, mga kapatid? Kaya, kailangan ma-inlove tayo sa Panginoon. At ang pagiging in love sa Panginoon ay kung mahal mo ang kanyang love letter sa atin, ang salita ng Diyos. At wag ho kayong mamimili lang, mga kapatid, nang gusto nyong sundin. Ang utos, kaya inutos para sundin. Ang Diyos hindi mali-mali sa pagbibigay ng utos. Pag inutos yan, tama yan. Kung mayroon mang utos na hindi applicable sa atin, ito yung utos na tinupad na ni Kristo. Pero yung utos na moral, na tungkulin natin sa Kanya at tungkulin natin sa ating kapwa, hindi naman natin pwedeng sabihin si Kristo ang tumupad nun. Ano ang gagawin natin? Ay ibigin mo ang iyong ama't ina? Eh sinong ama't ina ni Kristo iibigin niya? Si Maria lang at si Joseph? Tayo wala na? Huwag kang makapapatay, huwag kang mangangalunya. Ano ang gagawin mo natin doon? Hintayin natin at pasalamat tayo tinupad ni Kristo? Ano ang gagawin natin? Ang sinasabi po ng talata, mga kapatid, ay nagbubulay-bulay ang isang Kristiyano sa kautusan ng Diyos araw at gabi. Nag-iindi siya. Inuunawa niya ito. Upang sa ganon, ang salita ng Diyos ang talagang magdadala sa atin sa tinatawag po nating total reformation. Yan ang reformation. Oh? Marireforma tayo, mababago tayo. Transformation, reformation, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng huling talatang ating babasahin, Deuteronomy 11:18, kaya't inyong ilagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa
at inyong itatali na pinakatanda sa inyong mga kamay at magiging pinakatali sa inyong mga noo. Kaya nga, ang kautusan ng Diyos, wala na sa tapyas ng bato, nasa tapyas ng puso. Ang puso at isip ay halinhilan na ginagamit. Pag nasa puso mo yan, natural nasa isip mo yan. Mga kapatid, mga kasagbaybay. Ang isang Kristiyano na katulad ng kahoy na natanim sa ilog, sa tabi ng ilog, ay ang Kristiyano na nakadugtong sa ating Panginoon. At ang pagiging kadugtong natin ay ang sundin ang kanyang kalooban. No? Ibig sabihin, hindi yan, consistent yan, mga kapatid. Consistent. Hindi pa minsan-minsan. Hindi pa wala-wala. Alam nyo, speaking of consistency, tingnan nyo bakit yung mga bato na yan, antitigas, pero nabutas siya ng alon? Bakit nauka sila? Sa paulit-ulit na paghampas ng alon, ay yung matigas na bato, ay, bumabakat ang malambot na tubig. Mga kapatid, mga taga-subaybay, kailangan natin pananampalataya ay consistent, hindi paandap-andap. Ako'y natutuwa sapagkat maraming nagme-message sa akin, gusto na magbalik loob. At tinutulungan po natin kung paano. Meron ho isa na gustong-gusto na po at loobin ng Panginoon ay ma-baptize siya o kaya ay makapagbalik na loob na sa atin. Patuloy po natin siyang binabati ho natin, si Sister Stephanie. Maligayang panonood po sa inyo. Sana ay ang ating pananampalataya ay hindi patay-sindi. Ang ating pananampalataya ay parang kahoy na pagtag-init, lanta ang mga dahon, pagkatag-ulan, saka lang mananariwa. Kaya nga ang kahoy na inihalin tulad sa atin, umulan uminit, dahil nasa tabi ng tubig, nananatiling sariwa ang mga dahon at patuloy na nagbubunga. Kasi talagang pagka ang kahoy ay wala sa tubig, pwede naman niyang magandang dahon at namumunga sa kanyang kapanahunan. Pero yan ay pagtag-ulan, pagkatag-init, wala nang dahon yan. Liliit ang mga bunga kasi walang tubig. Sabi po rito, the strength of our stability always depends on the foundation where we stand. Christ and His Word should always be the foundation of our lives. Sa dapat ang ating pundasyon, siyang nagbibigay buhay sa atin, hindi sa ating mga sarili, mga kapatid, mga kaibigan. We should always be Christ-centered Christian. Kailangan lagi tayong nakasintro sa ating Panginoon. At hindi po pwede na sabihin natin nakasintro tayo sa ating Panginoon, hindi naman natin sinusunod ang kanyang kalooban. Ito ang nagdudugtong. Ito yung relasyon. Pagka yung isang anak ay hindi sumusunod sa magulang, ang kanyang relasyon ay parang pinuputol niya sa kanyang magulang. Kung ang ating relasyon sa ating Panginoon ay yung gusto lang nating sundin, hindi ho connection yun, mga kapatid. Kasi ang kalooban natin, hindi yan ang kalooban ng Diyos. So paano tayo makakakonek sa Kanya? Maliban nating sundin ang Kanyang will. Mga kapatid, mga kaibigan, kailangan ho natin ang mga bagay na ito para mabuhay tayo sa magulong sanglibutan ito. So with Christ, we can be stable in an unstable world. Pwede tayong mamuhay ng mapayapa sa magulong sanglibutan ito sa pamamagitan ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Okay, mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, sa mga members po ng SDA, sana po ay na-appreciate yung ating effort in always putting up content. Sa totoo lang, marami-rami din po ang mga nagko-comment na coming from the Adventists and of course, other religions din, kaya medyo mahaba-haba yung ating priority list, but still, we treat everyone, fairly, of course. And sa ating topic, balik tayo dito sa kay Brother Johnson Amican, kung di ako nagkakamali, I really appreciate this kind of preaching, this kind of show, kasi engaging siya, and I also like during this time, we have to put this into context. Hindi po ito regular na, kumbaga, TV show dahil ito pa online show. During the pandemic pa, May 15 and 2021. So, very engaging, mentioning some people, giving some good stories. But then again, arriving back to the main point that the stability that we aim, during these, kumbaga, troubled times in this fallen world is still dapat nakaangkla tayo sa river ng life, which is Jesus Christ, mga ka-U3. Nagustuhan ko rin po at around the last part na sabi ni Brother Johnson, kinakailangan
kailangan natin maging consistent katulad ng mga tubig, mga waves na tumatama dun sa mga rocks. Over time, it could weather, these rocks, of course, just because of consistency, repetition. And another thing na na-mention ko nga po, it brought a question sa akin pong isip kanina is, I think sa SDA, hindi po kayo naniniwala ng once saved, always saved, no? Tama po ba? In short po, ang tawag po natin kasi dyan, no? Sa theology, especially sa Philippine theologies, OSAS, di ba? So, once saved, always saved. So, I don't think sa SDA perspective, you really have to work hard for your salvation, kumbaga. So, hindi ko na po maulit lahat po ng aking mga interruptions, mga ka-youth, because of course, I was watching this in real time. If you like these kinds of contents, you already know what to do. Click me yung like. Ayan, kung na-appreciate niyo yung message ngayon, you can watch that video over there. Playlist over here. Kung hindi ka pa subscribe, be part of the 200,000 member community sa Usap Usap University, and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye. Alam mo, Brother Johnson, gusto kong sabihin kay Sir JR, I love you, sir. Talagang, nakita mo talaga, no? Kasi kami noon pa, sir, nakita na namin yung pandarayan. Hindi mo pa binibigyan ng na tawag dito. Ano na nga tawag dyan? Reaction. Analysis. Analysis, reaction. Review. Ay noon pa namin nalata kasi doon, kaya nga kami, yun ang pinag-aalboroto ng aming noon